Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Kabit ni unang ginang na si Liza Tanas ay nabulgar na nga ni Maharlika at Kati Binag. President Kuting, deadma lang pero nagsiselos. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang itong si Presidente Kuting ng Norte na ito ay patay na patay sa kanyang asawa dahil kahit na siya ay niloloko pa. Kahit na mga kapatid ay kinokontrol na siya at kahit na itong si Liza Tanas Ismags na ito ay nangangaliwa na, ay todo pa rin ang kanyang pagsuporta sa kanyang asawang walang hiyang ito. Dito nga natin makikita mga kapatid na talagang itong si Presidente Kuting ng Norte na ito ay talagang mangmang. Kaya nga itong si Kati Binag at pati na rin itong si Madam Miss Maharlika ay hindi na nakatiis dito kay Liza Tanas na Ismags na ito dahil nga sa kanyang pinaggagawa. Kung tutusin mga kaibigan, ang taong bayan ay hindi galit dito kay Presidente Kuting, kundi galit sila dahil dito sa pinaggagawa ng kanyang asawa at dahil nagpapa-under siya at hindi nagdidesisyon sa kanya lamang. Kaya nga mga kaibigan ay hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sana lahat maging matapang ngayon, hindi pwede na takot ang nangingibabaw kasi kawawa ang bansa natin kung mga bangag ang nakalunklok. Tama yung observation ni Cathy na the government works like a corporation. It works for the interest of its stockholders, the corrupt politicians, and not the interest of their clients. The people, kailangan nang baguhin ang kalakarang ito. I-audit lahat ng spendings ng government officials, dapat may resibo, be accountable to every peso they spend. The welfare of the general population should be their main concern. Let's start by electing honest person to the government. Dapat kasi pag mga tatakbo sa pagmamalakad or sa pamamalakad ng gobyerno, magpa-exam na rin ng civil service sa kategory nila based sa posisyon na gusto nilang pamunuan. Para naman hindi yung kung sino-sino lang tumatakbo, basta lang makapag-file. Sa barangay level na nga lang yung mga tumatakbo paulit-ulit lang sila kahit matalo man kasi ang habol lang nila makahingi ng pondo sa mga mayor, kunwari independent candidate, minsan nabibigyan sila ng 10k or 20k fund. Iba pa kung amount if under ka sa isang team. Buriin mo, hahawak sila ng pondo ng gobyerno, wala man lang pagsala sa kakayahan. Basta sa aming pondo o kaya kaibigan, panalo na. Samantalang mga pangkaraniwang Pilipino, kung gusto makapasok sa government agency, need pa ng civil service exam, tapos ang sweldo below minimum. Minsan pa, 1 or 2 months training without pay. Diba nakakaloka? Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Pag nandun ka na sa paligid, ano na sila, sama-sama na sila, may sarili na silang bubble. Tapos ang pinakamasama, ang nakakalungkot is yung kunwari, pag nag-umpisa kang mainggit at maikumpara mo yung sarili mo sa kasama mo. Ibig sabihin sa akin kasi, hindi ka pwedeng maging politiko o leader ng ating bansa kung ikaw ay hindi confident sa iyong personal na pagkatao. Kailangan hindi ka mainggit, kailangan hindi mo i-compare kung ano yung kakulangan mo sa iba. Kasi kaya nga magkakaiba yung personalidad natin, magkakaiba ang mga pangalan, diba? So dapat yun nga. Sa umpisa, gusto nila mangangako sila sa mga mamamayang Pilipino sa bansa na eto po ang gagawin ko, may transparency, honesty, may prinsipyo, may integridad. Pero pag kapag nandiyan na, nasisira, nawawala. Kasi nga, sana kung boboto tayo, yan ang tingnan nyo. Anong nangyari dun sa mga binoto natin? Tingnan nyo yung after. Anong pinagbago? From ugali to lifestyle. Yes. Diba? Okay lang, mag-lifestyle ka. Kung you came from a family, galing ka sa mayamang pamilya, kung ikaw, bago ka tumakbo,
at umupo sa anumang posisyon sa gobyerno, ikaw ay may pera na. Wala namang problema yon. Buhay mo yan, pera mo yan. Pero yung bigla kang nagbago after mong umupo, na 2 tapos years. After 2 years. yes. So, yun, maki-question yon. And huwag kayong ma-offend sa mga ating mahal na politician dyan na nagre-react. Diba? No, sis. Hindi natin sila mahal. Ano ka ba? Ay, Hindi ko di sila mahal. tao. Gusto ko silang Mahal gurgurin. tao. Well, yeah, yung ilan sa kanila mahal natin. But not, I'm sorry. Mabait ka talaga kaysa sa akin. So, you talk about ideals. Of course, lagi natin sinasabi na equality of life, affordable healthcare, magagandang, the common things na naririnig natin. Yun nga lang, talagang itong mga jutang ginimis na mga politicians, talagang makakapal ang muka. So moving forward, si Inday Sara, Vice President Sara Duterte, ay nagbisita sa INC, sa leader ng INC. Eto na ba sa tingin mo? Ano yung nung nabasa mo yung balita or nakita mo, eto na ba? Ito ba yung hudyat na may mga malaking magaganap sa mga susunod na mga araw? What do you think? Alam mo sis, alam mo naman si Sara siguro nakikita mo naman kung paano siya gumalaw in a way. She is a silent worker. You know? Hindi siya katulad ng karamihan dyan na ang ang daming sinasabi. Siya yung isang perfect example ng isang mabuti or ideal leader for me na action louder than words. Alam mo yon, maayos yung hindi siya haharap or hindi siya maglalatag ng isang hindi siya magpapa-interview kung walang kwenta-kwenta, hindi rin siya kita mo, hindi siya pumunta dun sa inimbitahan siya sa kongreso kasi alam naman niya na wag na silang magpatumpik-tumpik pa kasi alam naman natin na gusto lang nilang siraan siya pag umupo siya doon. And pagmukain siyang bastos kasi definitely sasagot siya and you know her, parang nakikita niyo, you know her. She's very transparent and honest. Kung naiinis siya, inis siya. Hindi siya katulad ng iba na kunwari mabait, kunwari dadaanin sa magandang lengguwahe or pag-deliver ng pananalita. Pero na parang mga makata. Parang katulad kay Kilay, 'di ba si Kilay? Oo. So, 'di ba? Para makata lang. Yeah. Yeah, I think ako din, alam mo, maraming pwede mangyari. Hindi kaya pinersent ni Inday Sara yung video kay Eduardo Manalo? Posible. Ako tinatanong mo lang yung opinion ko. Okay. Yeah. Hindi natin masabi kasi sila lang yung nag-usap doon. Or then na alam nyo naman ang INC tahimik lang yan, observant, kasi hindi yan supposedly nakakialam. Kasi hindi na kailangan, kasi sila ang kailangan ng mga tatakbo. Mga politiko. So hindi natin alam kung ano yung nangyari. And ang isa doon is binastos nila yung isang miyembro ng INC. Ginagampanan lang ang pinangako niyang tungkulin para sa mamamayang Pilipino, which is si Congressman Marcoleta. 'Di ba na nakakaano yun, yung parang I'm just doing my job. I'm doing it properly. I'm defending tinatanong ko kayo ng tama at sinasabi ko lang kung ano yung dapat at nararapat. Actually, tinuturuan niya nga para hindi mapaya yung kanyang kasamahan sa kongresista para matigil na yung circus na nangyayari dyan sa loob ng Congress kasi ang dami talagang walang alam sa batas. Bobo. Oo, yun yung nakakalungkot. Dapat nga magpasalamat sila kay Congressman Marcoleta kasi in a way sinisave sila. Kasi ang tagal na ni Congressman Marcoleta compare naman dyan sa mga baguhang kongresista dyan. 'Di ba? Parang legendary na yan. Matagal na siya nakaupo. More than that. And aside from that, not only dahil he's been there, nagpapakita talaga siya ng kanyang pagiging maayos na mambabatas na kung saan ipinagtatanggol niya yung tama kahit na siya ay kuyugin. Imagine mo, 5 committees tinanggal siya. And one of the important committees, yung kanyang Committee on Justice,
na kung saan siya yung vice chair. Actually, na-explain niya yan sa kanyang interview. Kasi nga, ang sabi niya, talagang itong mga Huwad committee na ito sa Congress, they're there, they are destined and being paid by Tambaluslos to crush Inday Sara o to impeach Inday Sara. So, yun ang pinaliwanag ni Kong Marcoleta. Kaya nga sabi ko, nung nakita ako sa page somewhere na si Inday ay bumisita sa INC, baka, eto na yon. At actually, may mga messages din ako na natatanggap na umiikot na raw ang tumbong ni yung BFF mo natin, si Bangag. At ang kanyang asawang kidnapper. So, umiikot na yung kanilang tumbong dun sa pakikipag-meet up ni Inday Sara. O, di ba? Bongga. Well, again and again, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, wala kang sinaktan at sinagasaan, wala ka dapat katakutan. Kasi yun nga, sa akin, ang ideal na politician is meron kang handa kang managot sa mga maling nagawa mo. And yun nga, sinabi ko, as na interview natin, sinabi ko nga na kapag tumakbo ka bilang politiko, okay, dapat walang kamag-anak, walang kaibigan kung anong mali sa bayan. 'Di ba? Kasi pwede naman yung sis na hinaharap ko po, humingi kami ng tawad sa mamamayang Pilipino sa maling ginawa ng aking pinsan na si Martin Romualdez. Sorry. O sa aking kapatid na si Bangag Jr., di ba? Dapat mag-ano si Amy na ganun eh. Makabago, pagbigyan niyo kami. Hindi yung pagtatakpan mo or tatahimik ka. Kasi saan tayo pupunta kung wala tayong mga leader na hindi kayang harapin ang mga tanong ng bayan at saka ang hamon ng bayan. Gumagamit sila ng ibang tao para humarap at sumagot para sa kanila. Hindi leader yun. 'Di ba? Remember, you need to separate professional kasi nagiging corporate yung ating the way they handle the government, corporate. Parang negosyo. 'Di ba? Yeah. Na ilang mga tao may mga 'di ba, may vice presidente, na kanilang chairman, yung mga ganyan. Hindi agad sila yung humaharap. Hindi ho ganun kasi kapag sa gobyerno po, kailangan hands-on yung pinaka-leader kasi kung ano yung kapalpakan ng nasa baba, ikaw ang responsible. Yun po yun. Ganun din naman sa personal, which is private sector. Kapag meron kang negosyo, ikaw pa rin ang responsable sa negosyo mo dahil ikaw ang may-ari. So, ganun din dapat. Yeah, well, speaking of that, I think last vlog ko, kahapon, I talk about Amy Marcos na never ever daw niyang kakalabanin yung kapatid niya at hindi siya magsasalita against sa kanyang ading kasi kapatid niya yon. Of course, blood is thicker than water. Pero ikaw, dahil na-witness mo mismo na si Marcos Jr., ang presidenteng authenticated bangag dito sa Amerika, na nakita mo talaga, ulit-ulit, nag-viral ka, walang nag-counter sa'yo from the government, na nakita mo na may mga pagkakataon, dumudugo yung ilong niya, sa kakagamit ng ipinagbabawal na gamot, din maririnig mo ang senador niyang kapatid na walang ginagawa o walang paninindigan para sabihin sa taong bayan na, hey, I'm sorry, nagkamali ako, binudol ko kayo, yung kapatid ko, bata pa lang, ay nag-a-addict na. So, kapag naririnig mo si Senator Amy Marcos na wala siyang plano na magpakatotoo sa taong bayan, ano yung pumapasok sa mind mo? Kasi ikaw ay living witness na this president is a pulburon user. Ako, sis, simple lang na takot mawalan ng posisyon, ng power. Ako, hindi mo siya masisi kasi yan na yung buhay niya eh. Yan na yung buhay niya. Basically, yan akong ginagawa niya. And you need, parang ako talaga, in a way, parang yan, parang pag nag-artista ka, tapos bigla kang nawala, tapos nalaos ka, dati kang sikat. Di ba? Just imagine, you're in the pedestal, di ba? Tapos biglang, pag mawala sa iyo lahat yun, ang hirap nun, sis. Kasi, yung benefit ng being, nandyan ka sa posisyon na yan, di ba? Meron kang, ang daming benefit eh.
Kaya nga lugi nga tayo mga Pilipino kasi may may easy access sila sa airport, may security sila, may libre silang driver. Alam mo 'yon? So, may nakaw sila. Correct. Ano pa nga, kaya nga nakakalungkot na ang lakas nilang, yung iba dyan, ang lakas ng loob mambastos at mang-insulto na mga, lalo yung mga tinatawag nilang resource person or witnesses dyan sa Kongreso or saan man, sa Senate and Congress, na nakakalimutan nila na yung mga taong yan, yung tax na binabayad yan ang pinasisweldo sa inyo. Aside from that, isa pa yun sis, babalikan ko isa fashion, magtataka sila na naki-question sila or alam mo yun, sabi ni Migs Nograles na ang nakakalungkot, sila na raw yung nagsisilbi, sila pa nasisiraan. Alam mo, iba kasi yung naninira na totoo sa totoo. Kitang-kita naman, wag kang diba? Alam mo yun, parang wag kang bangag. Pamilya mo, background check. O, di ba? Yeah. Mamaya, lahat kayo dyan, maghamunan na tayo dyan na magbukasan tayo ng bank account. Total, sino to? Attorney Harry Roque, gusto nyo buksan yung bank account. Eh, di ganun lahat. I-waive nyo lahat ng bank accounts ninyo, di ba? Ng mga kongresistang yan. Hindi lang pati yung kamag-anak, yung asawa. O, edi hanapin natin hanggang Pati kabit nila. Naman, but you know what? Alam mo sis, you're right. Yung pagdating doon kay Amy Marcos na I think she's just enjoying the perks of being a politician. Siyempre, kumbaga bata pa sila, nasa Malacanang na sila, lahat na, ayaw nilang mawala doon sa politika. Dahil nga, kung makikita mo, halos lahat ng pamilya niya, immediate family, I'm talking about the Marcos Sr. and Imelda Marcos, yung mga anak nila, maliban doon sa isa, umiikot ang mundo sa politika at pati mga anak, kapu-apuan. Kasi malaki nga talaga ang nakaw sa kaban ng bayan. Kaya, yan yung ginagawa niya ngayon ni Amy na ayaw niyang magsalita na ang kapatid niya ay adik. Ikaw nga kitang-kita mo ilang beses. So ngayon nagmamaang-maangan siya. Yun ang kinagagalit ng taong bayan. Yun ang kinagagalit ko na sabi mo kasi na tama ba yung sabi mo na syempre, anong sabi mo kanina na naintindihan mo si Amy Marcos, tama ba? Hindi mo siya masisisi. Yun ang sabi mo. Hindi ko siya masisisi. Yan ang kabuhayan niya. Diyan siya lumaki. Yan lang alam nilang gawin. Saan sila pupunta right after that? Yung benepisyo yung protection na natatanggap nila, yung benepisyo yung pribilehiyo ng being isang politiko. Diba? Yun nga sabi ko, masusarap yung buhay talaga ng mga politicians sa atin. Kasi nga, isipin mo, sinisweldohan na sila ng bayan, alam mo yun, yung iba dyan, nakakakupit na, yung iba dyan, magandang buhay kesa sa atin after few years lang. Wala nga sis, kaya nga kahit pagkaupo. Kahit few pagkaupo. Yeah. Marami. Pero I think, I will disagree sa iyo. Kasi dito naman sa ating show, pwede ka mag-disagree. Sa opinion ko, tsaka sa opinion mo, magdi-disagree ako sa iyo na hindi natin siya masisisi. Dapat natin siyang sisihin, sis. Kasi, ang at stake, ang nagre-risk ng kinabukasan dito ng buhay, mamamayang Pilipino. Siguro, you're trying na, alam ko kung ano ibig mong sabihin na hindi mo siya masisisi kasi kapatid niya yung bangag. Kaya hindi talaga siya magsasalita, right? Tsaka hindi mo siya masisisi kasi yun nga, yung point ko na ba't hindi mo siya masisisi all her life. Parang yan ang buhay nila. Politics. So, yeah. Anong gagawin mo after? Parang kung ako yan, di ba? Sorry sis, mag-finger siya. Charing. Di ba? Hindi, meron naman siya jowa, di ba? Alam mo ba na may jowa si Amy? Hindi ko alam, sis. Nahuli ka sa chika. Tata napawala ng jowa. May jowa si Mark Chua na na-contempt ng I think 2017, 2018. So hindi niya kailangan mag-finger licking good. Kasi your question is, ano gagawin nila after politics? That was a joke, mag-finger. Pero dahil may partner siya,
Let's lighten up the conversation para naman hindi ako laging galit. Di ba? Anyway, Oh, may comment dyan. May mm, comment si Loy Bernabe, tatawid mm, na si Inday at ang mga DDS sa Rubicon River. O, di ba? Parang mm, yun ang analysis niya sa visit ni Inday sa INC. So, ito mm. na ba ay tatawid na ba sa Rubicon River? We'll see. Yeah. Malay mo, sabi nga ni Cathy, baka pinakita na yung video, baka you don't know. We can only hope and pray and Yes. Yun, speculate. to. Yung Yeah. parang Okay. Dahil this is a light discussion, hindi galit si Maharlika, magpapakyut lang tayong dalawa dito. Eto na nga. Eto na nga, Madam Cathy B. Ito mga tumatakbo katulad nitong mga influencer. Oh. No. Bago ako pumunta sa mga influencer, we'll talk about that value-added tax. Oh, So, yeah. di ba yung 12%, balikan natin yon. Yung 12% na idadagdag sa mga digital services, katulad ngayon panonood mo ng Netflix, Google, YouTube, mga ganong mga serbisyo sa online. And syempre, apektado dito ang mga vloggers o mga content creators na sumusweldo o kumikita ng 3 million in a year. And they are obliged to pay at 12% value-added tax on top of the income tax. Kasi kung ito lang yung income mo, 3 million a year, so you pay like 20% of it, then another 12% value-added tax yung recent nga na law na na-ratify at pinirmahan ni Bangag. So, pabor ka ba dito? Kung ikaw ay content creator, kung ikaw ay content creator and making 3 million not US pesos a year, pabor ka ba na dadagdagan ang dito sa value-added tax na to? Ako hindi nga content creator, ayoko na eh. Kasi anong point? Hindi ko mag-gets yung point. Hindi, sabi nila they need 109 billion sa 2025 para daw maibigay ang mga healthcare services, road, bridges, chuchu. Pamibigay ng pang-ayuda nila. So, para makaipon. Pangbayad sa pambili ng boto. O tapos binenta nyo yung gold. O nasa na yung pera? If you ask me kung pabor ako dito, alam mo somehow, kung mapupunta sa mga good projects ng Pilipino, ito yung makakapagpaunlad, makikita mo yung tangible effect talaga nitong value-added tax na ito. Why not? Di ba? Kahit 50% pa ng income ko, ng let's say 10 million ng income ko, 5 million nang papunta sa government. Tapos makikita mo talagang ang Pilipinas level up, di ba? Parang sabi nga ni Bangag noon, dapat Singapore na tayo. Why not? Kaso we all know, mga palangga, na itong value-added tax na ito ay mapupunta sa sa bulsa nila at pangbili ng kanilang mga designers. Hindi lang yun, sis. Ang taas na ng kuryente. Ginagamit natin. Ayun. Ang taas ng internet. Ang taas ng internet. Pabayad din tayo ng kunwari, ng service, ng Netflix or anuman. So parang... Ayan. Lahat yan may value-added tax. 12% yan, sis. May tax din yun, sis eh. Di ba? Yung internet mo. Kaya nga, on top of that, another value-added tax. Kaya nga, nakakagigil. Na parang, bakit nyo kami ginagamit para magkapera kayo? Alam mo yon, parang, wag nyo na kaming, pag-ainin nyo muna, okay lang yan kapag magaan na yung buhay ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Parang ba't sa amin? O siguro sa inyo maliit yun kasi laki nyo kumita. 'Di ba? At saka, hindi nyo pinagpapaguran yung pera. 'Di ba? Katulad namin, nagpapagod kami para kumita ng pera. So, wag nyong parang sa akin nonsense, hindi needed now. Kasi nga, again, yung internet, bayad naman yan. Yung kuryente, binabayaran yan. So, bakit ka mag-add ng ganyan pa? 'Di ba? So, for me, mali. Well, alam naman natin na mapupunta yan sa offshore accounts nila at sa mga nakaw ng mga jutang ginimes na mga politiko na yan. Anyway, basahin natin magbasa tayo sis ng comment. Si Mayo Sunyo, wow, nagpunta si Inday, VP Sara sa INC, parang hamon sa mga CBCP na sobrang tahimik sa pulburon addiction ni President at mga nasa paligid niya. Tama, di ba? Sabi ni Anaceta Watson,
double taxation. Yeah, parang gano'n na nga. Parang sobrang taxation. Not double, sobrang taxation. Di ba? Correct. Sabi ni The Wanderer, na nakawin lang din naman nila ang koleksyon sa tax yan, mga magnanakaw. Sabi ni Game Fan, unli internet nga sa TNT, 1 month 600 na. POTA talaga. Hindi ko Jutang. Jutang. Ako na lang. Puta talaga. Ay, nako. Sabi ni The Wanderer, hindi pa siya nakontento, pati taong bayan talagang pinahirapan nila. Yun na nga. Imagine mo, magkano kailangan nila? 109 billion sa 2025. Okay. So yung 1.4 billion ay a day na nilustay nila o ninakaw nila doon sa flood control, hanggang ngayon hindi pinag-uusapan yung sis. Walang gustong magtalakay o mag-conduct ng hearing diyan sa Senate at sa lower house sa Congress tungkol diyan. Tapos ngayon, gusto pa nilang magkubra uli ng 100 billion actually. 'Di ba? Talagang mga walang hiya to mga to. Maling-mali sis kasi nagrereklamo na nga yung mamamayang Pilipino na walang pera, walang trabaho. Tapos yung solusyon mo kuhanan ulit at gamitin na naman ang mamamayang Pilipino para magbayad na naman ng na kailangan lang pondo na hindi natin maramdaman. Yun nga, i-explain nyo muna yung halos 1 trillion na 2 taon na flood control project. Dapat yan sinapin yung mga kailangan nilang ilabas yan yung mga contractor, dapat yung mga, diba? I think this sorry, sila kasi parang ginagawa lang kay BP Sara, hiningi nila, i-justify mo sa mo ginastos to. Yung 1.5 million ni BP Sara, which is na-justify na ng COA na legit, di ba? Na may documents, evidentiary documents. Sila pinag-uusapan, di ba? Yun nga yung sinasabi ko, sis, yung politics natin, yung way ng takbuhan ngayon sa gobyerno natin, lalo sa mga nakaupo sa gobyerno, is hindi na malinis. Matagal diba? nang hindi malinis actually. Pero mas malala lang now. Mas malala ngayon. Kumbaga ngayon dugyot. Dugyot. Puti ka rimari-marim. Aba, sister, tingnan mo naman ang mga papuri sa'yo, ha? Sabi ni Congressman Corath, mukhang prosecutor si Miss Cathy kapag nakasalamin. Prosecutor B, is that you? Kailangan mo ng outfit o kailangan mo ng gavel. Meron ako dyan. Napin mo yung gavel ko, magpupuk-puk-puk tayo dito. Yeah. Sa Pilipinas, sabi ni MJ Park, hindi pwedeng gawin na kaltasan ng mga vloggers. Una, yung signal, lowless, yung electricity, lagi brownout. Bago sila magkaltas ng tax, ayusin muna nila yung mga services ng gobyerno. Actually, may threshold naman yon MJ. Yung mga kumikita ng 3 million and up. So, below 3 million, hindi, based sa nabasa ko. Yeah. Sabi ni Kay Aya, good morning, ombudsman. Naging ombudsman ako. Madam Maharlika, and this DSW Secretary, Madam Cathy B, all the way from Paris, France. Sis, kung ikaw ang DSW Secretary, eto naman, since mga comment ito, at impromptu ito mga katanungan, kung ikaw ay DSWD Secretary, ano yung gusto mong gawin o i-prioritize mo bilang secretary? Ako? Siguro ako, sis, ako talaga, yung priority ko talaga mga kabataan, tsaka nanay, mga kababaihan. Kasi, at saka yung mga bata. Kasi sila yung sila yung future. Tapos ang nagmo-mold kasi ng mga bata is more yung mga lola, mga magulang, mga nanay. Kailangan bigyan natin sila ng ng mga ang tawag dito ng kabuhayan para maging productive din sila kahit sa loob sila ng bahay, nakakatulong sila sa pamilya nila, tapos maging proactive din yung mga kabataan na matuto na maging miyembro ng lipunan, na matuto silang maging ehemplo, na maging magandang ehemplo sila bilang bata, maging parte ng ating bansa, something like that. Gusto ko kasi talaga i-mold yung mga kabataan na maging maayos, yung hindi sila maimpluwensya ng
ng mga maling kultura, lalo na ngayon na may social media na, tapos syempre sis yung CPP, NPA. Yung sabi ko, okay naman na mag-go against the government. Parang parang gano'n naman tayo 'di ba? Pero yung sa tama yung pinaglalaban mo, hindi yung magbe-brainwash ka and all, 'di ba? Ako kasi yan yung nakikita ko nagiging problema is yung kakulangan sa edukasyon sa ating paligid, na yung yung totoong nangyayari sa ating paligid. Yun yung sa akin. Yeah, tama ka dyan, DSWD Secretary Cathy B. Ako naman, no, if I have the power, gusto ko systematize yung pagbibigay ng ayuda. Hindi hindi ko na idadaan sa mga jutang ginemes na mga politiko. Well, the Congress should pass a bill at magiging batas dapat yan na ang ayuda, yung mga social pensions na yan, like sa mga elderly, sa lahat ng mga mahihirap, dapat talaga yan, unang-una, digitize and systematic. Hindi yung dadaan kay tambaluslos, dadaan sa kung kaninong mga yawa ng mga politiko. Dapat nasa isang lang yan, nasa isang departamento, which is yun nga, yung DSWD yan. Kasi Department of Social Worker, dapat yan lahat doon. Kung gusto mong tulungan, gusto mo ng ayuda, lahat dumadaan doon. Hindi idadaan mo kay tambaluslos, tapos magaganon, magaganon-ganon na mukhang may saltik. Di ba? Na ginagamit sa company. At saka, dapat talaga, alam mo, kayang-kayang gawin yan ng gobyerno na systematic yung pagbigay ng ayuda. Kaya lang kasi, ang ginagawa nila, kasi dito sa Amerika, di ba, nag-stay ka naman dito, although hindi pa naman ako nakakahingi ng ayuda sa gobyerno. Nagkaroon ako ng ayuda nung pandemic. Binigyan kami ng, what do you call that, palangga? Yung social, I forgot. Matanda na yung lola mo. May pinigay sa atin na $1,200 sa amin pala nung pandemic. So yun lang. Pero yun talagang isang department lang ang nagbibigay. Hindi katulad sa Pilipinas na tuwing mag-iba-iba ng presidente or, dadaan kay mayor, kay governor, tapos gagamitin ng mga Pilipino para sa election, lalo na ngayon, na dapat yan, social calamity fund, may isa pang term, I forgot, sabi ni Samin Santiago. Yung sana, hindi lang ako kasi, ayoko talaga sis nung yung one-time bigay tapos feeling mo na solusyonan mo yung problema na mahihirap. Kaya ako nga proactive talaga. Parang, parang kung ako yan, yun nga, kung nailagay mo sa isang lugar yung pondo mo, gagawin ko silang gawin natin, turuan natin sila maging. Akala ko gagawin mo sila mga palaka. Gawin natin mga palaka, yung mga kawatanggo. Anyway. Bibigyan kita ng 10,000 now. Gumawa ka ng negosyo. Stimulus! Sabi ni Ophelia Andrada, stimulus, yes. Nakatanggap ako noon kami lahat. Go ahead, sis. 10,000 pesos. In 6 months, pag napalago mo yan ng 20%, dodoblihin ko yan. Wow! Masarap. Ang sarap mo naman maging Madam Secretary. Kasi kailangan nila inspirado. Gagawin mo yun. Kaya nga gusto ko, yung may ang dami kasi sa ibang bansa, di ba, ang daming training sa ganyan. Ang dami mong pwede pag-aralan, lalo na sa US. There's no reason para maghirap ka dito. Kasi yung mga naghihirap lang dito, yung mga pulboronic, yung mga addictus benedictus, yung mga nakikita mo sa downtown LA, sa downtown San Francisco, yung mga talagang sa harap-harapan, nakaflaka yata, nakagano na sila. Naghihirap ka lang dito pag addictus ka. Kaya si Bangag, kung nasa Amerika yan, makikita mo yun sa downtown. Gaganon-ganon. Grabe. Kasi ang kultura ng Pilipino napakasipag. Like all over the world. Yes, that's true. And second to that is like we learn fast. Ang bilis nating matuto, mapalengguwahe or gawain. Kasi nga nasa sistema natin na talagang tayo very family oriented. So ang ways natin is talagang magsilbi. Alam mo 'yon, pinalaki tayong mga ganyan. So sa akin yung ang dami nating national resources, ang dami na. Ako, eto na lang, sisa.
Eto na lang, simpleng-simple. Sis, ang Singapore, okay? Ang okay? Walang tubig yan na sarili, sis. Ang tubig niya nanggagaling pa sa Malaysia. Okay? Binibili nila yung water. Nakamahaal ng tubig sa Singapore. Pero tingnan mo, sis, kung gaano kayaman. Kasi may political will. Alam mo yung mga umuupo dyan. At may gurgur doon. Yes, sis. May gurgur. Sabi ko nga, I remember before, like, nung si PRRD pa yung presidente. Tapos, I think we went, if I'm not mistaken, Bacolod or, basta yun, may event. So, we were there, yung some of his secretary, tapos nagkikwentuhan kami. Tapos kasi joke ako dati maging tourism secretary. Tapos sabi nung ex ko, wag na, mag-ano na lang kami. Alam mo na, mag-chorva-chorva na lang kami. Ayaw na namin ng ganyan. Kasi baka gumawa pa kami. Mag-chorva na lang. Oo. Ayaw niya pumasok, okay? O, tinanong nila ako, kung ikaw ang magiging tourism secretary, ano ang gagawin mo dito sa Pilipinas? Ano yung sa tingin mo yung maitutulong mo para ma-attract natin ang mga turista papasok ng Pilipinas at, katulad ng Bangkok, ng Hong Kong, ng Singapore, ng Japan, and Korea. Sabi ko, ilagay mo lang yung magagandang parang sa iyo, yung magaganda sa isang tao, kung ano yung talent, yung nakikita mong maganda. Na ginagawa ng bawat bansa sa tourism. Sabi ko, kung ang service ng Hong Kong, dadalhin natin sa Pilipinas, service-oriented, meaning, pag nagsha-shopping ka, pwede mo iwan yung bag mo sa store, tapos i-deliver mo. Safe. Wala kang bitbit. Ang cleanliness ng Singapore, ang, ang honesty and transparency ng Japan. 'Di ba? Ang ang tourism ng Bangkok, which is yung safety rin nila, tapos safety rin ng Singapore, 'di ba? So parang ilagay mo lahat 'yan, tapos yung Bangkok, we have beautiful, magagandang dagat natin. Alam mo yung magaganda, and we are colonized with different country. Our food is so good. Alam mo yun? So parang we just need to be clean, to serve properly, kasi ang galing nating magsilbi. Parang nasa atin na lahat eh. Ang problema, hindi yun eh. Hindi ganun ang hindi ganun ang kalakaran eh. Nauuna kasi ko ano yung makukuha ko muna bago ko unahin yung kapakanan ng mamayang Pilipino. Well, it all boils down sa leader mo. You're right. Political will. Pag ang leader mo, pag ang presidente mo ako, at ang executive order number 1 ko ay gurgur lahat ng mga kawatan, we have a better country. Okay? Kasi syempre, sinabi mo kanina na dapat naiiwan mo yung gamit mo na walang magnanakaw. Yes. 'Di ba? Paano ka pa-follow ng mga Pilipino na hindi sila mang-snatch, mang-kidnap? 'Di ba? Number 1 yan sa tourism. Dapat secured ang mga foreigners, 'di ba, na pumunta sa bayan na hindi sila makikidnap, madudukot. Right now, ilang mga personalidad ang missing in action. Missing, dinudukot na walang pronouncement ang gobyerno, walang ginagawang secure ng ating mga sariling tao natin, ng sariling Pilipino. Paano pupunta? Paano pupunta ang investors? Paano tayo papasukan ng turismo kung ganyan yung sitwasyon? Kaya you're right, sis, dapat may political will. Bago ang tourism secretary like you, president muna. At ang presidente ay manindigan at hulihin niya yung mga addictos benedictos na nagpapasok ng illegal na droga. Look at the Alitagtag in Batangas. Nawala na yon. So walang political will. Ang bangag na presidente yan, kahit gaano kagaling ang isang tourism secretary, whoever, sa iba't ibang ahensya, kung ang presidente mo ay bangag at pinapabayaan niya na magkaletse-letse ang buhay ng mga tao, kahit gaano kagaling ng tourism secretary, kung mismo ang presidente mo ay promotor ng kidnapping, smuggling, wala nangyayari sa Pilipinas, sis. Wala right? Marami mga idealistic na mga leaders, in fairness ngayon. 'Di ba? Yes. Marami naman diyan, kaya lang nalalamon sila ng sistema. Yes. At sila ay kung mabuti man sila sa mga first phase ng kanilang pamumuno,
ang mantra kasi ni Lisa, sis, I don't know kung narinig mo to saan, ang mantra ni Lisa sa pag-a-appoint ng tao, do you think you can deliver? Oh, Yun yung narinig. kanyang question. Pwede Oo. ka bang mag-deliver, not to deliver good result for the Filipino people, but to deliver the smuggling money, pulboronic money, name it, lahat ng kasamaan. Galit na naman ako, sis, eh. Ayoko magalit, kasama kita, eh. Okay. Pag-usapan na natin showbiz. Oo. Di ba? Apang showbiz. I know. But anyway, sis, yeah. Kung may add ka pa doon, lilipat tayo sa ibang topic. Okay. Ayun nga, sis, yun nga. Siyempre, yung liderato mo, hindi mo pwedeng Mm-mm. sa mga taong inupo mo dyan kung pumapalpak. Kasi no matter anuman ang gawin mo, ikaw yung nasa top. Ikaw ang responsable dyan. Yung kapalpakan ng nasa baba, ikaw ang responsable dyan. Yes. Eh, sabi ko na, but ewan ko ha, sana matauhan siya na Sana at mag-drug the end test of the siya. day, oo, at the end of the day, pagkatapos to lahat, kasi sabi ko nga, di ba, everything is temporary. Nothing is True. permanent. Di ba? Pinost ko yan eh. So, Yes. sa hulit-huli, lahat ng kapalpakan ng ginawa ng mga yan, siya pa rin ang presidente. Pag alis niya, matapos ang kanyang termino, siya Hindi niya sisisi. matatapos. Hindi na. Let's claim it. Hindi niya matatapos. So, just imagine that. And ang nakakalungkot doon is ang magsasuffer ulit, mga anak niya, bumalik eh. Yung parang di niya ba naiisip yun? Yun nga din yung sana yung kay Aimee, na tingnan mo kung paano mo masisave pa yung pangalan nyo. Kasi naka-recover ka eh. Dapat ma-realize mo yun. Kasi, again, pinili nyo umupo dyan sa posisyon na yan, pinili nyo maging politiko. And sa akin, uulit-ulitin ko, sa akin, ang totoong politiko is may paninindigan, merong prinsipyo, may transparency and honesty, may integridad, which means, kapag umupo ka dyan, handa kang i-risk o itaya ang kapakanan ng pamilya mo at mga kaibigan mo. What do I mean with that? Ano ibig ko sabihin doon? Na kapag ginamit ka nila ang posisyon mo upang makapagnakaw at gumawa ng mali sa bansa natin, dapat hindi mo kukonsintihin. Dapat ikaw mismo ang maghaharap, ikaw ang kukuha, halika dito, humarap ka sa bayan, humingi ka ng tawad at pagbayaran mo yung maling ginawa mo. Ganon sis ang talagang ang tapat na politiko. Yan talaga yung masasabi ko na gusto ko yan. O look at ito sis, perfect example. Sabi ko kasi hindi ako Sara. Nagkakataon kasi siya ay nandyan, di ba? Makikita mo si VP Sara is a perfect example of that. Pwede siyang tumakbong presidente etong nakaraang eleksyon. Ayaw ng tatay niya, si past President Rodrigo Duterte, na tumakbo siya with Bongbong Marcos. She goes against our past president kay PPRD, 'di ba? She goes against it. Sis, makikita mo si Sara na ang personality niya, hindi siya makokontrol ng kahit na sinong tao at hindi siya ng mataas na yung kung ano yung posisyon mo. Kahit tatay niya. Yes, hindi siya kaya na hindi mo ako, ito yung pinaniniwalaan ko, naninindigan ako dito. Ganon siya, yun yung personality, yun ang basa ko sa kanya. So, kaya yung mga nagsasabi dyan na, nako, pareho yan ng tatay niya, yung pare-pareho, hindi ako naniniwala kasi ako rin, sis, ikaw, di ba, may mga kapatid tayo, magkakaiba personalidad na. Ang akin, yun yung isa na parang 10 points sa akin si Sara doon. Kasi, pamilya niya yan, hindi siya kayang kontrolin na I mean, pag nanindigan siya, kaya ko to, pinapanindigan ko to, gagawin ko to. Yun, na parang pag mali, pag tama, makikita mo eh. Kaya nga hindi siya tumpik, di marami sinasabi niya. Even pag in-interview siya, straightforward, isang tanong, isang sagot, like yung sa budget hearing niya, di ba sinabi, I choose to forgo, blah, 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 parang sila ang kukulit, parang paulit-ulit na sirang plaka, na eto na nga, kayo nang bahala.
O ano pa bang gusto nyo? Kasi nga sis, yung intention hindi totoo. Sa akin ganun lang kasimple. You need to you need to have a stand for ano yung tama at kung ano yung mali. Hindi pwedeng parang black and white yan. Hindi pwedeng gray. Hindi pwedeng blue. Hindi mo pwedeng i-justify. Ay, kamag-anak ko kasi kailangan ko pong protektahan. Ay, kasi ilang ko, best friend ko. Hindi. Before ka tumakbo, you look in the mirror and okay, eto yung mga mangyayari sa akin. Anong gagawin ko? Am I ready to do it? Handa po ba ako na, pag ang anak ko nahuling nagda-drugs, kapag ang nagnakaw, ihaharap ko pa ba sila? Ako nakikita ko yun yung political will na gano'n, nakikita ko yun kay VP Sara. Para siyang si PRRD. In a way, yun na yun. So yun. Ako, I mean na, hindi ko pwedeng siraan yung kapatid ko. Huwag ka magpolitika, huwag kang tumakbo. Kasi hindi po pwedeng. Parang kung sinabi mo, pag may nawang mali, tatakpan mo. Actually, natawa lang ako kayo na napakaseryoso mo pero natawa ako sa'yo. Natatawa ako kasi yung sinabi mo kanina na kung talagang may political will si Amy, parang hilain niya si Bangag. Halika dito, mag-sorry ka. Parang na-imagine ko habang nagsalita, halika dito, suminghot ka, ito, saksak mo sa baga mo. Parang natawa lang ako kasi parang ganun kasi ayaw niyang sabihin sa taong bayan. Sabi ko nga, before ako nilabas yung video na yon ng 21, alam ni Amy yun na may lalabas na video at sinabi mo naman kanina na dapat ang politician na kapag kunyari nahuli yung anak mo na nagpupulburon o nag-aadictus benedictus, ipapanagutin siya sa batas. Sis, wag ka na lumayo. Si DOJ, yung isang bulate lang pumiperma pero mukhang dalawa na yung bulating nabuhay para sa kasi Remulla. Nahuli yung anak niya. 2022 pa lang, di ba? Naabsuelto. Yun yung mga ganon. Kaya, it's just so sad dahil ito yung mga kababayan, mga palangga, ito yung ito yung gusto nyong gobyerno. Kasi bakit gusto nyo? Kasi you don't do anything. You just watch and what? Enjoy the kahirapan? So you have to do something. Sabi nga ni The Wanderer, political will ni BBM ang magdala ng kamalasan sa bansa. Grabe. Ang sabi niya, magbasa tayo ng comment. Sige. Sabi ni Barkadahan, Forever FM, true, justify naman nila kung saan napunta yung billion flood funds. Nasaan napunta lintik, sabi ni Barkadahan Forever. May nag-comment kanina, nagsabay-sabay daw tayo si Third Floor Studio at saka si Maui, sabay-sabay daw tayo nagba-live. Okay lang yung palangga. Panoorin nyo sila, balik kayo dito. Ganun talaga. hindi kami magkakaiba kami ng time. But anyway, well, you just support, yung mga taong nagtataya ng alindog para sa bayan. Sis, gusto mo magbasa ng comment. Si Robert Mendoza, never again sa mga Marcos. Correct. Sabi ni Ronnie or Ron Candle, the crooks are alive in the Marcos government. Singaporeans live with a purposeful direction, and their government maintains good management and laws that keeps their country great. Wow. Yeah. Sabi ni Jennifer Embang Loro, oy Jennifer, kumusta ka na? Matagal ko na itong palangga to. Dito sa Singapore, tuwing August at December, may financial assistance na nakukuha plus grocery voucher pinapadala sa address ng bawat isa. At ang pera automatic deposit sa bank account. Yun yung pinag-uusapan natin na hindi na kailangan dumaan sa politiko. Nadadaan kay Tambaluslos o kaninong kisihoda para gamitin nila, pinopoliticize nila yung ayuda. And that's really good example. Kahit naman dito sa Amerika, even sa Europe, siguro ganun din. Only sa mga katulad sa Pilipinas na bansa na ang mga politiko ay talamak. Yan yung natin, sis, yung idea natin or mitiin natin na sana nga centralized o systematic ang pagbibigay ng ayuda. Hindi ipopoliticize like Singapore and other Western countries. Kasi nga may death penalty. Alam mo 'yon? Yeah. Sabi ni Zorro, Sir Zorro, kumusta ka na? Sa pelikula ni Amy, matapang siya. Drawing lang pala. Ayan, sabi niya.
Oo nga, Zorro, no? Di ba? O, ano pa, sis? Sabi ni Gabs Born, di masama ang maging politiko kung gagawin mo ang tama para sa taong bayan. Ang power mo. 'Di ba? Yes. At saka Ala, ako, I don't care about political dynasty. oo, As I don't, long as you do good for the people. yung Would parang you si agree? okay. Number one, sana, no? Wag sana, please. Na yung God-fearing talaga. Yung kahit na anong relihiyon meron sila, pero ang priority nila, yung Tao. yung nila, spiritual. Very important. Wag lang spiritual na Wag lang spiritual na mangkukulam kasi yung iba, ang mga politiko ginagamit kunyari may pa-cross-cross pa dito katulad ni Abante. Tapos dumidila na parang rapist ang dating. Tapos ang daming mga bonggang-bonggang high-end cars at mga designers at pastor ito saan kumuha ng pera yan para mabumili ng mga resort at kung ano-ano pa. But anyway, you all know already mga palangga. Sabi ng isang nag-comment, si Tina Barber, kahit dito sa Japan, ganyan din, nasa bangko na nakalagay. Systematic kasi sila, kasi hindi nila pinopoliticize yung ayuda. Sa atin lang yan. Sabi ni Gabs Bon, totoong takot sa Diyos at hindi bulaan. I think that's the word na hinahanap natin kanina. Yeah, bulaan. So, mga palangga, let's talk about since political dynasty. Since pag-usapan natin ito yung mga bagong mukha na nag-file ng candidacy. So may mga influencer. Okay lang ba sa iyo na may mga influencer I mean, your opinion, of course, wala naman tayong magawa. Kisa hindi okay sa atin or what. We can only, make an opinion here. So si Rosemar, kilala mo ba yon? Hindi ko siya kilala eh. Pero alam ko skincare, something like that. Di ba meron silang thing nung isa pa na skincare product. Ako nakikita ko lang siya sa mga TikTok. Alam mo nga, skincare. Okay. Tapos meron siyang latest controversy sa Palawan ba yon? Na nagbigay sila ng ayuda. Tama ba mga palangga? Ng ayuda. Tapos nagkakagulo yung tao kasi hindi nagkaroon ng, kumbaga hindi enough yung dinala nilang ayuda. Tapos may binastos-bastos sila doon na I think doon sa barangay ba yon o sa munisipyo something. So siya yon, di ba? Siya yon. So ngayon tatakbo siya sa District 1 ng Maynila bilang councilor. What is your opinion dito kay Rosemar? Well, kahit naman sino may karapatan tumakbo as long as yung sabi ko nga sa iyo yung kanilang balak hindi masama, 'di ba? And I wish like pag-aralan niya talaga kung paano maging tamang politician or kung hindi man siya marunong, total marami siyang pera, mag-hire siya ng magagaling na lawyer, political lawyers na makakapag-guide advice sa kanya. Yes, kasi mahirap yung tatakbo ka lang kasi feeling mo may following ka, tatakbo ka lang kasi feeling mo alam mo popular ka. Yeah. Easily said than done. Kaya nga sabi ko, 'di ba, parang never. Ako, mas gusto ko hindi nangangako ang politician. Yung ang daming pinangangako tas hindi mo na matutupad, 'di ba? Parang ako ang sasabihin ko lang, hindi ako mangangako. Magtatrabaho lang po ako. 'Di ba? Ako siguro pag ako nakampanya, sige pag-usapan natin total ano lang naman ito, 'di ba? Usapang magkakaibigan na kunyari walang nanonood sa atin. Ako din, hindi ako mangangako. Sabi ko, mga palangga, pag binoto niyo ako, gugurgurin ko lahat ng kawatan. Yan. But anyway. Kala ko sasabihin mo, mga palangga, kapag ako ay nanalo, ano yun? I-hire ko lahat ng mga pabarang para sure na wala. Pwede rin. Sila yung manggugurgur sa mga kalaban. But yeah. Well, speaking of that, going back to Rosemar, sabi ni Casino Ferolino, persona non grata sa Palawan Coron. Magko-comment lang ako. I don't think she is qualified in terms of ideals, yung pinag-usapan natin kanina. Yeah. Kasi tama ka eh. Pwede rin siya mag-hire ng good lawyers, pero hindi ka pwedeng tumakbo lang dahil popular ka. Dapat pure ang intention mo. At kasi yung as a leader, innate yan. Would you believe na ang pagiging leader ng isang tao, inborn yan, sis. Oh, yes. Bata ka pa lang, if you do good things sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, kaklase mo,
You know? Kumbaga, nasa dugo mo na yan, ika nga. Pero Yes. kasi yung nangyari dito kay Rosemar, na ano siya ng persona ng grata, na nag-TikTok ba sila or nag-announce with the Rendon ba yun, na mamimigay sila para lang sa kanilang content, palpak na yun. Kasi ako, sabi ko nga, ako, pag nagbigay ako ng ayuda, ikaw din, nagsa-charity ka, pag sinabi kong 500 lang katao ang bibigyan ko, o kaya kong bigyan, i-allocate mo sa 500 katao. Hindi yung magpapasikat ka, oh, I'll be in Palawan, we'll be there, mamimigay kami ng bigas, tapos 1,000 o 10,000 ang pumunta. Diba? Dahil akala nila, marami kang dalang ayuda, tapos 300 pieces lang pala na supot ang dala mo. So, dyan pa lang, para sa akin, dun sa pinakita niya sa mga tao sa Palawan, hindi siya dapat maging leader. So, ex na si Rosemar. Ayun nga, Right? sabi ko. Kasi, alam mo, yung walang tamang pagpaplano. Yun. Kasi kakalimutan ng mga tumatakbo na akala nila ang mamamayang Pilipino is katulad ng dati, yung makaluma. Sanay sa makaluma. You know, ano na tayo, nag-evolve tayo. May social media na. People talk. They can say anything they want. They can post anything they want. They can gurguru you. They can bash you. Parang lahat matatakbo kahit nga tayo, di ba? So, sa akin, pag tatakbo ka, dapat sistemado. Di ba? Kapag, nag-announce ka na rin lang, mga kababayan, papunta po ako ng Palawan, pagpasensyahan na ako, hanggang 300 na tao lang po ang kaya ko, alam niyo naman. True, Lily. Honesty, transparency and honesty is very important. Hindi ka pwedeng magyayabang ka na pupunta ka tapos hindi lahat mabibigyan. Alam mo yun? At dapat makipag-coordinate din siya. I think may coordination sa local. Kasi yun ang ginagawa mo yan. You know, when you do charity, you coordinate with barangay workers, which is ginagawa ko rin yan. So move on na tayo kay Rosemar. Next natin is si Diwata. Kilala mo yun? Kilala mo yun? Yung si nagtitinda ng pares. Si Tore. Ay, oh my God. Alam mo, I'm so sorry. Tawang-tawa ako kasi sabi ko, sino yung Diwata? Tapos sabi ng anak ko, Mami, si Diwata, sikat yun. Di ba favorite mo yung pares? Masarap daw yung pares niya. So yung beef pares. Sabi ko, gano'n ba? Tapos tinignan ko, kamukha nga. Sabi ko, hindi kaya sila magkapatid? Nawawalang kapatid. Alam mo yun? Well, ako, it's so hard na mag-comment in a way. Oo, kasi hindi ko alam kung ano yung nasa puso niya. But again and again, right now, ang bansa natin, kailangan talaga natin na leader na may alam. Yun talagang, because it's happening now, yung parang, hindi kunwari, ang kalaban mo ngayon, if you're going against the government, kailangan pag nagkaroon ng debate, alam mo kung ano yung sasagot mo. Alam mo kung paano pagtatanggol yung minority. Kasi majority consider. I think, okay naman sana yung mga bagong pangalan kumpara naman dun sa mga luma. Pero kasi, para sa akin, tama ka, dapat talaga ang politiko may talino. At may puso. Marami naman kasi mga politikong matatalino. Pero walang puso. Dapat combination ng heart and brain. At walang pag wala niyan, ekis na yon. Hayaan natin si Diwata. Punta tayo kay mga pamilya ni Vilma Santos sa Batangas. Halos 2 anak niya tatakbo. Well, yung tatay nila nasa Department of Finance, hawak ang pera ng bayan. Finance ba siya? DOF, si Ralph Recto. Hindi, pero si Lucky naman, hindi naman siya anak ni Ralph. Anak siya. Ano mo? I mean, ko si Lucky. I just realized that. No? Yes. Yung anak niya isa si Christian, hindi ko siya kilala. Anak ni Ralph si Christian. Vilma Santos. Sorry. Touching. God bless you. Yeah. Si Lucky mabait. Na-meet mo na siya? Mabait. Sis, naging kaibigan ko siya nung stylist ako. Mabait siya. Matulungin din yun. So, okay. Actually, may matalino naman siya. Pero sabi ko nga, wala naman problem sa akin ang political dynasty as long as you do good sa mga tao, di ba? Tama. Ako, yun nga, kasi baka sabihin na,
tatay niya si Ralph. Hindi ho niya tatay si Ralph. Doon lang ako. Sinabi ko ba yon? Alam Hindi, ko, hindi. anak sa Manzano. Ah, Sabi mo, okay. Hindi kasi mga pamilya anak. sila. Mga anak ko nga pala, iba pala tatay nun. Si Edo Manzano pala ang tatay nun. Ako sis, why not? Kasi ako, nakitaan ko naman si Lucky dati ha. Talaga, humble sis eh. Sikat na humble. Okay. Sikat na humble siya. So, people person talaga rin siya eh. At saka Okay. yung nagkaroon siya ng scandal na nagamit siya sa isang negosyo, hinarap niya yun eh. Yung may ganun akong nakita sa kanya. So, Hindi ako why masyado not? familiar sa Why scandal not? niya. I think, Pero di parang ba, nakita ko yun. naman is very effective na politician. Then, ang tatay niya, people person, tas naging politician. I hope na, hopefully, igagay din siya. And I think he has the wisdom. I don't know. People change. But before, the way I see him, pwede. Sa akin, ha? Kasi, nagkaroon ako sabi ko kasi, sis, ang hirap mag-judge for me pag wala akong personal, pero Encounter or, interrelation, yeah. pero pag nakikita, kasi wala naman ako nakikitang pangit sa kanya, pero tapos nagkaroon pa ako ng good experience with him, 'di ba? Ng good impression sa kanya. So ganun. Yung iba, negative ako kasi hello. Kitang-kita kasi na napalpak or mali na nangungunsinti ng kapalpakan na nagsisinungaling. So, yun. Hindi, ganito na lang. Moving forward, doon na lang tayo sa slate ni Bangag. Oh. Sa lahat ng mga slate niya, sa lahat ng kandidato niya, 12 yun. At kasama nga si Amy doon. Ano yung opinion mo? Okay. I don't know, may kakilala ka ba doon sa kanila? Sige, batigan natin yung mga pangalan. Sino ba? Meron ka bang, tignan natin yung slate ni Bangag ha? Okay. Alright. Si Bangag. Sino? Si Manny, di ba? Ayaw nga pala. Pero napag-usapan natin. Pero tingnan natin tong Si Amy. gusto may... Okay. Ko lang. Mas kilala ko si Peter. Sino pa ba? Si Keita. No, 12 yun. I think I have copy here. Ito. Okay. So, may nag-comment nga 100% zero vote dito sa mga ni Bangag. Okay. Banggitin mo natin ang pangalan. Si Ngiwi. Eto, sino pa ito nag-send sa akin? Ngiwi. Ayan, kasalanan ko ba yan? Ngiwi daw. Ngiwi. Okay. So, si Abalos, nakalala mo ba to in person? Na-meet mo na to in person? Dati, na-meet ko siya. Pero Okay. hindi ko tagal na. Pero hindi mo siya nakitang nagpupulboron? Hindi. Okay. Si Abby Binay, si Pia Cayetano, okay, si Panfilo Lacson, si Lito Lapid, of course, si Manggaga. Ito, nakakatawa naman ang may gumawa nito. Ngiwi Abalos, Ambisyosa Abby Binay, Balimbing Pia Cayetano, author of Liquidation by Mere Certification, Lacson, Useless Lito Lapid. Number 1 manggagamit, Amy. Manny Pacquiao, nakalagay clown. Mr. Budots Revilla, tumanda na lang sa Senado, Tito Soto. Traidor Tolentino. Mr. Grandstanding, Erwin Tulfo. And Nipo Baby, Camille Villar. Sino dito sa 12 itong kakilala mo? Na nagkaroon ka ng interpersonal relationship. Maliban kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, Pia Cayetano. Sino pa ba? Sa tingin mo ba, in your own opinion, sa mga dosing ito, meron ka bang gusto sa kanila na mapagkakatiwalaan? Ako, sa kanila, sino ba? Abalos, Binay, Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto, Tolentino, Tulfo, Villar. Ako kasi loyalty, is a big thing for me. Malaking So, bagay. zero vote? Yeah, zero. Okay, good. Kasi pag hindi ka zero vote, mag-aaway tayo ngayong moment na to. Chika lang. Ako din zero vote kasi the fact na tinotolerate nila ang Bangag na administrasyon, ibig sabihin, they're part of the problem. Yan right? Sis, yung perfect example also ng na sinasabi ko sa'yo, na sayang. Kasi
may pwedeng magawa para sa bayan pero naduduwag. Alam mo yon, mali eh, 'di ba? Yeah. Parang sa akin, kung hindi mo kaya maging loyal sa taong nakasama mo sa isang partido dati at ngayon binibira at kailangan Bumaliktad ka. Yeah. tama, paano ka magiging loyal sa bansa, sa mamamayang Pilipino? Kami nga, hindi mo kami personal na kilala. So, paano kami maniniwala sa'yo? So, basically, the way I see it, for them, they're just there for the position. They're not True. all. Kasi if you're confident enough, you know that you can deliver, you know for a fact that kaya mong panindigan yung tinatakbo mo kasi naniniwala mamamayang Pilipino sa'yo, right? Balik natin si President Duterte dati. Everybody hates him, ayaw sa kanya, pero presidente pa rin siya. You just need, and yung Diyos, ang Diyos, pag talagang para sa'yo yan, hindi ka mapipigil. So ako, yun yung akin sis na pag wala kang loyalty, ayoko. Very important sa akin. Ang dami na nanira sa akin. Ang dami na ng traidor sa akin. Ilang beses na akong tumulong ako ng tao and everything. Kapag nasira sila sa akin, kasi pag nagmahal ako, whether kaibigan yan or personal na grabe ako, sis, all out ako eh. Pag sinabi kong, consider kita, may loyalty ako. Alam, yan, definitely, grabe akong loyal. Paglalabang kita. Kahit nga ex ko, pag nakita mo, until now, hindi ko dinidelete yung mga post ko about him eh. Kasi ba't ko didelete? Kasi that's how I feel before. Diba? Yes. At ano mo yun? Oh, I love that, sis. Kasi yung iba, kapag nag-away na, pinagbubura na yung mga picture. Wala akong ganun, sis. Kasi that's my memory. You learn Actually, ako din, sis, yung mga support ko kay Bangag, hindi ko yung binubura yung mga, sila lang ang nagbura ng Facebook ko, sis. Punyeta, hindi ko binubura yung mga good budol memories. Hindi ko binubura kasi tama ka eh. Yun ako eh. Yung past na makita ng tao. Kaso mga jutong dyan, mas binura nila. O, di ba? Hindi nila kaya yung alindog ko. Party ng learning, party ng buhay. Yeah. Ububurahin, di ba? Yes. Kahit, kaya naman, yeah. Sabi ni Chacha, Chacha may nag-comment. Sabi niya, ako, wala daw, Chacha Akival, the fact na nasa Marcos slate sila, that means they are the same crooks. Right? You're right. Yeah. Yun nga, ayoko ng duwag, ayoko tumatalikod. Kasi you don't leave sabi nga ni BP Sara, you don't leave your friends behind. Diba? Okay. Ang politics is temporary lang. Everything is temporary. Nothing permanent. Sabi ni Ted Reyes, sa pag-research po ni Ted Filon, pang-front lang si Diwata. Pero asawa ng commissioner ng COA na si Mario Lipatan ang uupo. Bawal na yan eh. Di ba kailangan... Ano ba yung inaano nila? Party list lang? Party list siguro. Kaya siguro, may front si Diwata. Yeah, pero alalin natin yan. Hindi natin alam eh. So we'll read about that later. Pero sinabi sis may bago na eh. Parang hindi na pwede. Kunwari, di ba nag-file siya ng candidacy. Ngayon, kung may magsasubstitute sa kanya, kailangan kamag-anak niya, kaapelido din niya. No, I think individual yan eh. Yung you're talking about the individual post. Pero yung sa party list, 'di ba, mayroong first nomination, second nomination. So I think, yun yung sinasabi niya. So tanongin kita. Niya, gagamitin lang siya. That's true. So, kasi you talk about loyalty. Kunyari we're friends. Later on, nagkasama tayo, naging pareho tayong senador. O, di ba? Pwede rin para tayong presidente. Just for the heck, you know. Tapos nakita mo, isang araw, sabi ko sa'yo, Cathy, nasa Senate tayo. Kita, do you want? Do you want? Hindi, I mean, ako na, one day magkasama sa kita mo, may daldala ako talagang pulburon, niyaya kita. Kasi you talk about loyalty. Ang ganda-ganda ng pinagsamahan natin. Di ba, after 5 years, sobrang ang ganda travel memories, everything, lahat. Tapos one day, biglang nasa Senate tayo, inalok kita ng, do you want? Na may pulburon akong hawak. Katulad ng pag-alok sa'yo ni Lisa Tanas, how would you handle me? Well, I would friend. definitely talk to you, lalo na may experience akong ganyan. Alam mo, sensitive ako dyan. Hilahin kita. Talaga. Hindi ka nga
Sabunutan mo ako. Gusto ko. Magbagong buhay ka. Teka, kausapin kita. Siyempre sis, if you're a good friend, ako I believe in this. There are, okay, kasi ako sis, pag nakipagkaibigan ako, pag nagka-problema tayo, I talk directly to you. Hindi ako tulad ng True. ibang tao na yung pupunta kung kani-kanino. Kasi naghahanap ng kakampi or gustong bigyan ng justification yung emotions, yung ginawa mo, kung tama ka ba o mali. Kasi I don't like talking to people about my personal problem to a certain individual. I rather choose to talk to that person itself for me to be able to hear it from that person. Kasi iba yung may in between. Yung words na babago, yung iba yung emotion nakikita mo. Nungaling, nagsabi ng totoo. And loyalty for me, ako kasi, alam mo sis, kasi di ba sabi ko nga, may gift of discernment kasi ako. Denial lang ako. In denial lang ako. Alam ko na pag loko-loko, alam ko na pag mali, alam ko na hindi siya okay. Addictus. Oo, pinagbibigyan ko sis. Kasi naniniwala ako sa second chance, naniniwala ako na ang Diyos may paraan para mapagbago ka. Pero of course, pag again and again, pag wala nga siyang wala siyang faith, hindi niya nilalagay sa center ng buhay niya yung Panginoon o kung ano man yung reliyong meron sila, hindi ka talaga maitutuwid. Yun yung akin. So, kahit anong gawin mo, hindi yan magiging okay. Katulad na lang yung isang supposedly, kaibigan ko na grabe, tinulungan ko yun all the way na balita ko, di handa ka pa. O, diba? Parang nalungkot ako. Kasi parang, sabi ng mga kaibigan yung kaibigan mong scammer? Oo, na, diba, na parang, sabi nga ng mga kaibigan, tino-tolerate ko siya. Kasi, ang luwag-luwag ko sa kanya. Tapos, nung ako na yung naghiwalay na kami ng ex ko, nagulat na lang ako. Nandiyan na, hindi na niya ako nakausap. Pati yung isang kaibigan ko din, na akala ko kaibigan ko. Actually, nakaupo yung secretary or under magkano nakuha sa'yo ng scammer na yun, sis? Ilang milyon? Secret. Pero milyon. Grabe, Oo naman, milyones. Kapal na mukha nun, di ba? Hindi mo kaibigan yun. Yung utang. Sabi ko sa kanya, kasi ang nagiging problema niya pag may utang siya, sis, nagagalit siya kapag sinisingil niya, aawain niya pa yung mga taong tumulong sa kanya. So sa akin, sabi ko sa kanya, huwag ganun. Kasi alam mo yung time na nangangailangan ka, yan yung mga tao, you don't burn bridges. Especially sa mga taong tumulong sa'yo. You can burn bridges with people who hurt you, like you didn't do anything wrong, tapos nagsinungaling. Yung parang may ginawa talagang matitindi sa'yo. Tama. Pasok ang sworn statement mo dyan. Diba? 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 Anyway. Yeah. So, alam na yun ng mga circle mo. So, we're not gonna go into details, but sabi, nagorgor si Bingot. Sabi ni may ginorgor ako palangga. Isa. Oh my God. Unang-una akong boboto sa iyo, palangga. Sabi ni Barkadahan Forever. I-advertise pa kita dito sa Australia. I will promote you. Basta gurgurin mo ang mga crocodile sa Pinas. Sabi ni Barkadahan. Pati, nagbebenta ka pa ba ng jewelry? Pabili naman, balita ko, walang-wala ka na. Opo, nagbebenta ako, bibili ka. May pera ka ba? Oo. Saan yan wag mo na pangalanan. Oo. Hari ba? Hari bakla ba to? Or charot. Hindi, alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kawalan or kabawasan ng pagkatao ng isang tao kung gusto niya mag-simplify ng buhay niya. Umalis nga ako dun sa buhay na marangya. Kasi nga, di ba, pwede naman akong bumalik, lumuhod lang ako dun noong pa eh. Or like, nung binabalikan ako, hindi ako bumalik. Ipakita ko sa inyo chat eh. Iparinig ko pa sa inyo yung conversation namin eh. Sige, dali. Baka pwede. Ayan, excited sila. Hindi ngayon, baka sa susunod. I know you're not ready. Gusto ko yan. Oh, I love that. Teka muna, chika muna ako. So, nagmamakaawa ba na bumalik ka? Hindi kasi hindi naman parang nagmamakaawa. May style kasi yan siya na like nung nag-pandemic kasi sis nagka-COVID siya. Okay. Na-miss ka niya. Siyempre sis, na-miss ko rin sa totoo lang. Kasi sis 10 years. Nung time na yun.
hours kami magkasama. Alam lahat ng tao yan. Ay, hindi Okay. mo tira nga ulo ko nun, sis. Kasi syempre mo yun, parang dinevote ko na kasi yung buhay ko sa kanya. Alam mo yun, parang iniisip ko, Okay. nako, pagtanda na ito, may sakit, daming sakit, ako na lang mag-aalaga. Ganun ako, sis. Yun na yung ano ko, ganun ko, yun na yung iniisip ko. So, nung nagkasakit siya, may nagsabi sa akin na, sabi niya, sis, sabi niya, si Manong nagka-COVID na sa hospital. Mhm. Tapos sabi ko, ha? Tapos, ang ginawa ko, ganun ba? Tapos, nervous ako. Kasi, syempre, sis, di ba? Parang, wala akong ginawa kundi alagaan siya. Make sure na healthy siya. Kasi, Mhm. tapos biglang magkaka-COVID. Di ba? Ay, Mhm. nagcha-charity work nga kami, sis, di siya nagkaka-COVID eh. Sinasama ko siya eh. Di siya nagkaka-COVID. Tapos biglang, kasi lumalabas na siya, umiinom na siya palagi and all. So, tinext ko siya. Ah. So, nabalitaan ko may COVID ka. Anong nangyari sa'yo? Huwag kang ano. Sabi ko, alagaan mo yan. Nasaan ka? Sabi ko, nasan ka ba now? Ganun. Tapos tumawag siya. Tapos sabi niya, ang sabi niya sa baka mamatay na ako. Tapos tumatawa siya. Alam mo yung malungkot pero tumatawa siya. Tapos Mhm. sabi ko, Mhm. iyak na ako, sis. Siyempre, umiyak ako. Alam mo yun? Aha. Sabi ko talaga, Nagpinagsamahan kayo, oo. oo, tsaka sis, mahal ko yun. Eh, hindi ko yan i-deny. Minahal ko yun. At alam kong minahal din naman niya ako. Yun lang talaga, may mga tao sa paligid talaga na imbes na pabayaan kami, talaga nakikialam. Tsaka sira-sira. Hindi talaga kami pinatatahimik. So, yun. Tapos parang, tuwan-tuwa siya na, kasi hindi ko sinasagot call niya, sis. Ayoko na talaga. Mhm. Tapos, dati, umuwi pa yan one time. Sa bahay namin, lasing na lasing. Tapos yung binuhat niya ako sa akin ka lang ha, ganyan. Tapos ako kasi pag ganun na siya, kasi nga di ba ayoko maging violente siya. Oo, sige matulog ka na, ganyan. Tapos pag kinabukasan sabi niya, huwag kang aalis ha, ganun. Basta sis iba. Kasi sis, Mhm. yak tuloy ako, huwag na nga natin pag-usapan. Oy, pero na-turning back ka na, ha? Baka Wala mamaya sis, wala na. Yun nga sis, maluka-lukahan ka na naman, kurutin merong kita. isa, may paninindigan. Yun talaga. Yeah, may Yun, panindigan ka. Hindi, kaya mo lang nasabi kasi may nag-comment na loko-loko doon. You oo. know? And Ah, di ba may mga nagko-comment pa, meron pa akong nabalitaan ako na, kasi binigyan ka ng bahay sa Alabang, pero binawi ng totoong asawa. Hindi ho totoo, sinurrender ko po ang mga properties. Ang kinuha ko lang yung mga nakapangalan lang sa akin, yung isa pa nga inisahan pa nila ako. Kasi gusto ko maghiwalay kami ng tama, na ang dami ko pong sinurrender na properties. Yung iba pa nga na sasakyan nakapangalan sa akin, yun nga, dinoktor pa yung pirma ko at binenta lahat. dapat nga kasuhan pa yung mga forgery, eh. Oo, ipopost ko pa yung mga kotse para doon sa mga may-ari. Mag-ingat ho kayo kasi naka-timbre na yan na carnap. So, Oh, yun. 'di ba? Oo. Yeah. So, no, Oo. gusto ko lang tanungin since nabuksan natin yung nakaraan, Oo. pabalik ako kay Bangag. 'Di ba Oo. sabi mo na dapat ang isang kaibigan ay loyal Mm. at, 'pag nakita mong kunyari inalok kita ng pulburon, Mm. kakausapin mo ko, bigyan mo ako ng Oo. second chance kasi Yeah. magkaibigan tayo. Tama naman 'yon. Ikaw ba, nung magkasama kayo ni TBF, minsan ba nasabihan mo siya o siya mismo well, for sure coming from you na, "Uy, payuhan mo naman si Bongbong Marcos Jr. Kasi kaibigan mo 'yan, eh. Sana tumigil na kayo sa pag-a-addictus benedictus niyo." May mga pagkakataon bang ganyan? Ako sa kanya sinasabihan ko siya kasi may sakit siya. Sabi ko nga sa'yo, and inaamin ko naman yan, and alam ko, yan din yung nangyayari ngayon dyan sa bubble na yan. Parang sa Mhm. kampi-kampi, from politics to whatever. If they feel down, they lift each other up. Alam mo yon, yung moral boost, If they nagdidilaan. feel down, if they feel down, they will get 20 shirts. Oo. 20 Anyway, white so, shirts and sing hots, ako right? Okay, go. nagagalit ako kay ex kapag Mhm. ginagawa. As in, nagagalit ako and alam niya, kaya minsan di siya uuwi. Maraming ganyan. Hmm, Hindi siya uuwi kasi alam ko, sis, alam na alam ko pag ganyan. Kasi pag ang tagal mo ng kasama, alam mo yung action eh. Yung yeah, demeanor. Alam ko, iba yung nakainom, iba yung nakatake. Ganun siya. yeah. So kung nagagalit talaga, kasi sis, pag hindi ka nagalit, parang, di ba, parang gusto ko nga pinag-usapan nga, di ba, sabi ko 6 months kami, nakikipaghiwalay ako, tapos sabi niya, hindi, titigilan ko na. Mhm, So, mhm. alam mo yon. So, ako, pag sinabi mo yun, panindigan mo yun. Ayoko kasi na, pag may sinabi ka sa akin, hindi mo gagawin. Kasi I'm very pag ako kasi, pag may sinabi rin ako, pinangako ko, gagawin ko rin.
Alam mo yon. So Yeah. ako, syempre sis, walang magsasabi sa kanila. Kasi pare-pareho Wala. lang. Pare-para silang bangag. Oo. Yeah. Diba? Yeah, all right. Moving forward dito kay Piwi Joy Padilla. Si Doc Willie tatakbo. Right? Kung dumating man ang panahon na masala siya. Ano masala siya? Manalo ba? Wag naman. Ano ibig sabihin? May chance si Doc Lisa ipalit. Masala, whatever. So si Doc Willie, yeah, we're good sa kay Doc Willie. Tsaka ngayon, gumagaling si Doc Willie, ha. Maganda yung kanyang lab results. Nanonood ako ng vlog niya. Get well soon, Doc Willie. Alam mo, yan yung mga dapat inuupo kasi isa din yan na magandang advocacy para sa healthcare natin sa Pilipinas. So I would go with Doc Willie. Oo. Oo, may nagsabi dito. Ano sabi? Ito, hindi po lahat ng panalangin natin ay pinapakinggan ng Diyos na labag sa kanyang kagustuhan na paulit-ulit na nagkakasala. Mapagpatawad ang Diyos sa sins. Siguro putol to sa sincero. Tama! Totoo naman. Kaya nga di ba, ano naman yan, kahit na anong dasal mo, kung alam ng Diyos na hindi para sa'yo or masama ang kahinatnan, hindi niya iaalaw. Alam mo yon? Or Yes. masama ang alak mo. Kahit na, di ba nga, kahit na ano pang gawin mo, kahit gaano kadami ang pera mo, gaano kayaman and powerful, kapag alam ng Diyos na abusado ka, lahat yan tatanggalin niya sa'yo. Yun. Sabi ni Commander Hagila, mag-live selling ka raw. Miss Cathy, madami bibili niyan. Di ba ako nagla-live selling? Kaso nga lang, wala pa akong time sa next live selling ko. Mag-live selling tayo, sis. Sige, talent mo yan eh. Ang daming talent eh, no? Mag-garage sale ako ngayong weekend. Pero yun yung mga person na, alam mo yung dami kong gamit eh. Diba, damit and all. Yung iba, dinonate ko, idodonate ko na. Yung iba, yung kami na, ano na natin, mami, sige, total, nakabox, ang tagal na, 3 taon, di ko ginagamit. Diba? Ang dami kong damit. Wow. So, i-garage sale mo. Alam mo, sis, nakakatuwa, no? Ang dami-dami natin pinag-uusapan. Ngayon, may mga padala dito ng mga trolls, galing syempre sa ating mga BFF na bangag, di ba? Pero at the end of the day, you're right eh. Ikaw ba, tanongin kita about life? Kasi you've been through luxurious way of living. You know? Ako, hindi ko naman na-reach yan. But, you know, I reached the comfortable living, you know? Comfortable life, at least na masasabi ko. Siyempre, for the heck, yung mga nanonood dito sa atin, di ba, ikaw naman, sinasabi mo, simula ka sa wala, mahirap, ganyan. Tapos na-experience mo yung bonggang-bongga talaga. How would you compare? What is better? Yung tama lang? Wag naman yung walang-wala, kasi mahirap naman yung walang-wala, di ba? Yung tama lang o yung sobrang fabulous na life for you? Sis, parehong okay. Okay? I will never pretend na hindi okay. Siyempre, sino bang ayaw ng fabulous yung life? Pero kahit fabulous ka or ordinary, comfortable, simple, hindi pwedeng simple eh. Simple, comfortable, pero wala kang both peace of mind, hindi ka magiging okay. Yung akin, sis, yung stand ko ngayon, yung nangyayari sa buhay ko ngayon, kahit na may ganito ako na pinaglalaban, hindi ko naramdaman tong ganito ako ka-peaceful, ka-confident, at saka iba talaga, sis, yung nararamdaman kong, yung spiritual freedom. Yung freedom na, dati kasi sis, control eh. Alam mo, hindi ako pwedeng mag-comment. Controlled ka. Kahit galit, what do you call this, binabastos na akong lahat. I need to hold it. Kasi ang iniisip ko is yung partner ko, yung tatay ko kasi very God-fearing eh. Tapos pagbigyan mo, ako rin naman until now. So parang, pero yung dati pa, ako kasi sis, pag mali, ilang beses na witness sa mga friends ko na nungaling, ayoko nang nakikipag-away ako sa biyahe. Like, kunwari, simpleng sumakay kami ng taxi. Tapos, tinatry utakan yung friend ko kasi foreign. Okay. Paawawin ko talaga sis yung taxi driver. Ay, pareho tayo, nangaaway. Well, hindi naman nangaaway ng mga taxi driver. You just stand for what is right. Yes. Actually, nangyari sa akin sa Bali. Kasi,
dinala ko yung actually ex ko pa nga yun eh. Hindi yung ex ko, yung AFAM, yung parents niya. Tapos sabi ko, Ali so safe, everything is like so kind and everything. Tapos sumakay kaming taxi, sis. In the middle of our trip, pinatay yung meter. Tahimik lang ako. Sabi ko, ba't na ito pinatay yung meter niya? Pagbaba namin, sabi ko, how much is it? Tapos sabi nung dad, nung bisita ko, sabi niya, oh no, I'll pay for it. Sabi nung Tag-Valley na taxi driver sa akin. Sabi niya, no, whatever you wanted to give me. Sabi ko, what? No. Do you know that the tourism reputation of Bali, nagtatatalak na ako this sis. You know, Bali are like, Bali is the most safest. I was telling everybody them, this is their first time, but you're ruining it. The reputation. No, I will not give you whatever you want. Parang pero sis, at the end, binigyan ko pa rin siya ng sobra-sobra. Pinagalitan ko lang talaga. Hindi, kasi you're standing for what is right. Ako din pag ganun. Actually, ang dami kong mga kwentong mga ganyan taxi drivers. Even here, actually may nag-taxi din ako ng mga bago ko dito and sa ibang mga bansa. Yeah, kasi naninindigan tayo ng tama. Ayaw natin na niloloko tayo. It's the same thing ng laban natin sa politika. 'Di ba? Sa mga politiko na ayaw nating niloloko tayo. Yung panloloko ng mga kongresista, ng presidenteng bangag, at ng taxi driver sa Bali, it's the same thing na panloloko na ginagawa ng mga politiko. It just so happened na small time nga lang etong si taxi driver, right? So kaya you have that feeling of standing for what is right. So kung sabi nga, innate na yung pakikipaglaban mo. Although sinabi mo nung time nyo ng yung ex ni TVF, controlled ka. Hindi ka pwede magsalita kapag inaapakan ka na kasi you have to parang take in the consideration na itong si ganito, si ganyan, kaibigan niya, baka masaktan, masira yung mga business, which is para kang sinisikil or ginugurgor ka dahan-dahan kasi hindi ka makapag-voice out. 'Di ba? And now you have freedom to talk. Now, nilabas mo na sa buong mundo, sa buong Pilipinas na ang presidente ay sumisinghot. Pero dead ma lang sila sa'yo, ano? Parang walang nangyari. Parang walang testimonya si Cathy B. Diba? Talaga sis, kasi siguro, again nga, sabi ko sa'yo, kasi syempre, maraming madadamay kasi hindi lang naman sila yung nandun. 'Di ba? Yun. Syempre, pag pinatawag ka, sabi niya, paano mo nakita? Sino mga nandun? Ako naman, kahit na anong sabihin ko, sabi ko nga, kahit na anong sabihin ko na, hindi naman ho sila, I don't want to mention their name kasi hindi naman Hindi sila politika, oo. Diba? Pero sabi ko nga sa'yo, minsan may mga bida dyan pabida. Si Jollibee. Si Jollibee. Si Tambaluslos. Na yung mga ganyan, mga galamay ng mga gustong magpasikat, yung mga walang pangalan, 'di ba? Mga baguhan. That's true. Mangungulit, 'di ba? So, syempre ayaw din nila mapahamak kasi kaibigan din nila yung mga 'yan. 'Yon. Sis, sa last part ng ating conversation, mangangampanya ka ba sa like Attorney Vic? I know, are you gonna campaign for Attorney Vic? Congressman Marcoleta? Yan, actually, dalawa pa lang naman yung mo, 'di ba? Dalawa pa lang. Hindi, si Doc Willie rin. Doc Willie Ong. Yeah, Doc Willie Ong. So, tatlo. Sino? Doc Willie, Attorney Vic Rodriguez, si Marcoleta. Sino pa? Sino pa lang yung nakita ko. Tatlo pa lang. Sa tingin ko, hindi ko pa alam yung mga Duterte, nag-file na ba? Hindi ko pa alam. Yeah, so definitely lalabas ka sa mga sortie. Ako talaga, tinext ko nga si Pam. Kaka-text ko lang this morning. Kasi you know me, if I wanted to do something, para I wanna finish it yesterday. Para gusto mo namang kampanya right away. No, hindi pa nga nag-file ng gano'n na si Attorney Vic. Hindi pa natin alam actually kung tatakbo siya. But would you? Ang sinabi ko, if si Baste, tatakbo ba? Okay. Tatakbo, di go. File na Kasi sa akin, parang sabi ko, pero sinabi ko na talaga na if you need my help, magka-campaign ako kahit pumunta pa ako doon. Alam mo, ganun ako. Si Spoke Sari Roque daw, sabi nung iboboto daw. Hindi pa nagsi-COC, mukhang nag-hibernate si Hari. Actually, nandito siya sa tabi ko.
Spokes, labas ka na. Hinahunting ka ng Wadcom. Yeah. Ay, nako. But I will support Harry Roque. Yan, kung siya itatakbo. Yeah. Wow. Attorney Glenn Chong, hindi tatakbo si Attorney Glenn Chong. I don't think natatakbo siya. Sabi ni Ruby Sim Abaw, duty, honor, and country. Yes. True. Yes. Okay. So, si Zerzoro, andyan pa rin. Kala ko ako na lang ang nang-aaway ng taxi driver sa ibang bansa, sabi ni Kyle. Oo, nang-aaway talaga kami, mga palangga. Nang-aaway ng bonggang-bongga. Alright. Sabi ni Palangga, ano Sige. daw? Sige, basahin mo. Go. Ang tawag ito, ano to? Nawala. Ang ganda mo daw. Ang ganda ni Cathy. Si At Kyle. siyempre daw, ang sabi ni Kyle. Ano yan? EES. Sa wakas, meron na mangangampanya kay Doc Willie. Pinopromote ko Doc Willie. mula nung nagsabi siya sa vlogs niya na takbo siyang senador. Alam mo ako, sis, ang lakas ng paniniwala ko, mabubuhay siya. Hindi, gagaling siya. Maganda nga yung mga lab result niya. May purpose si Doc Willie sa buhay niya. And we have to support Doc Willie. Kasi binaboy din niya ng mga walang hiya And maganda yung layunin niya. Kumpara naman dito sa slate ni Bangag. Hello? Diba? Kung sabi ko nga, kung ima-maximize ko yung time ko to campaign Attorney Vic, sama na natin yung mga gusto natin, right? Exactly, oo. Ako ganun Sabi ni Annalisa, sis, mag-file ka na daw ng candidacy mo. I have a question before we go. Gusto mo ba pumasok sa politika? Gusto mo pumasok tayo sabay? Diba? Gusto mo pumasok tayo ng sabay? Mangyayari yung sis pag may malamoses tayo, yung pagpasok natin, biglang may alon, biglang tinabunan lahat. Ano kaya, imagine mo, no? Nandoon tayo. Siguro, laging bakbakan sa plenaryo. Oo. Sabi ko baka first minute ko, contempt agad ako eh. Kasi mahirap ako, sis, very competitive ako. Hindi ako sasalang, kunwari katulad ng ganyan, hindi ako sasalang, sis, nang hindi ako siguradong mananalo ko. Nakukuha mo. Wow. Parang anything that I do, ako talaga, focus-oriented ako na career, ayun parang goal-oriented ako. I'll make sure panalo ko. Ganon. I mean, like, kunwari, nagdebate tayo, hindi ako bastos, pero sisiguraduhin ko lahat ng binabato mo sa akin, babalik sa'yo ng 360 degrees, doble pa. Ganon yung personality. Bagyo ito, bagyo. Oo. Kaya nga binagyo nga ako sa diba? Bagwis. Ano mo na? Well, ako siguro, kilala naman ako ng mga palangga ko. Hindi ako mangangako. Well, kasi may mga, may mga proper decorum naman yung mga drama-drama na yan. Kaya hindi ako pwede sa politika kasi panggurgur lang ako, sis. Gugurgurin ko yung mga yan sa pamamagitan ng aking bibig. Gugurgurin ko sila sa social media. Ayan. Kaya sabi ni Jennifer Loro Palangga, sanib agad kayo. Di ba? Magsanib puwersa daw tayo. Sa sanib agad sa'yo si Senator Miriam Santiago. Why not? Idol ko yan. Si Madam the late Miriam Santiago. Ano to? Yes palang si Ka Eric ba? Tatakbo? Boto din natin yan kung tatakbo siya. Okay, ang gaganda daw natin. Diba? Sabi ni Palangga, I campaign for Doc Willie Ong. Ang gaganda ng hangarin niya sa healthcare. Yeah. Yes. At saka again, kay Attorney Vic Rodriguez, yan. Of course. Kasi, alam mo, yung ginawa niya, similar kami. 'Di ba? Parang nilatag niya yung buhay niya din. Alam mo 'yon. Siya witness din siya, alam niya, nakita niya lahat. Then para i-risk niya yung buhay niya with Then si Attorney Glenn Chong, then si Congressman Marcoleta, I really like him. Kasi siya yung ng attention ko, 'di ba? Nung siya na siya yung talagang Well, sis, dapat talaga. Kaya nga, ang title ng ating topic ngayon, eto na ba? Diba? Eto na ba ang ating na inaantay-antay na mawawakasan na ang mga bangag o ang, pangbabalahura o
pagnanakaw, pangingidnap ng gobyerno ni Marcos Jr. I hope ito na nga. Maraming mga ipinapakita si Inday Sara na mga galaw ngayon na naaalarma ang mga bangag sa Malacanang. And I know a little bit of it, pero hindi na muna natin ibubukela dito. Baka makapaghanda ang mga hitad. But ganun pa man, sis, I'm always happy with you. Talking about, para paano makatulong sa taong bayan. And I'm thankful sa life ng isang Kati B, na isang matapang na humarap. Diba? Dahil dati, nung ako lang nagsasalta, ang sinasabi nila, oh,